Malapit-lapit na ang eleksyon dito sa barangay ng Manlangit, kaya marami ang busy. Dahil naghahanda sa pagtakbo bilang kapitan sa barangay. Isa na nga dito ay si Don Manuel. Kilalang mayaman ng matanda, ngunit hindi maganda ang ugali nito. Habang ang isa naman ay si Mang Pepe. Mahirap lamang ito, ngunit may puso, lalo na pagdating sa mga mahihirap. Hindi nagdadalawang isip na tumulong hanggang sa makakaya. Panay na ang pangangampanya ni Don Manuel kahit hindi pa ito pinapayagan. Don Manuel ho, sa darating na eleksyon, ito ho ang kaunting tulong para sa inyo. Sabay abot ng sobre sa mga tao. Salamat ho, sagot naman ang mga inabutan. Don Manuel ho, iboto nyo bilang kapitan ng barangay para mapanatili natin ang kapayapaan dito sa ating lugar. Dagdag pa nito. Marami naman ang nakasimpatya kay Don Manuel na noon ay namimigay ng cash sa mga tao na nakasobre. Mabilis namang dumating ang balita kay Mang Pepe. Wala pa man ang araw ng kampanya ay nagbabahay-bahay na yung makakalaban mo, Mang Pepe. Mukhang nagsusuhol yata ng pera sa ating mga kabarangay para makabili ng boto. Saad ng isa sa tagasunod ni Mang Pepe. Hindi naman bulag ang mga tao. Nasa kanila na yon kung sino ang iboboto nila para sa kapitan. Ako'y hangad ko lamang ang kaunlaran ng ating barangay. Lalo't marami na ang dapat ayusin dito sa lugar natin. Marami ng mga sirang daan na dapat ayusin. Ang mga kabataan din ay nangangailangan ng mga scholarships. Paliwanag pa ni Mang Pepe. Sa bagay nga ho, may punto kayo dyan. Pero, hindi ho ba dapat, Mang Pepe, na magsagawa tayo ng meeting sa darating na linggo? Para mahikayat pa natin ang iba na iboto kayo. Para naman mag-iba ang ating barangay. Mungkahi ng mga ito. Sige, pwede naman natin yung gawin. Kung yan ang makabubuti. O paano? Mauna na ako ha? Magdidilig pa ako ng mga tanim ko at magpapalago ng mga hayop sa farm. Paalam ni Mang Pepe. O sige po, Mang Pepe, ingat po kayo. Sagot ng kanyang tagasunod. Dumating naman ang araw ng linggo at nagsagawa ng patawag o meeting ang kasamahan ni Mang Pepe. Nadilalohan naman ng mga taga-barangay Manlangit. Magandang umaga mga kabarangay ko. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit nagpatawag ako ng pulong. Yun ay dahil sa nalalapit na araw ng eleksyon dito sa ating barangay. Alam niyo naman na tatakbo ako bilang kapitan. Gayunpaman, ay katapat ko sa halalan si Don Manuel. Ayokong manira. Dahil hindi naman dapat hinihingi ko ang inyong kaisipan para mag-isip ng mabuti kung sino ang iboboto niyo bilang kapitan upang mapaganda ang ating barangay at maibigay sa tao ang pangangailangan nila. Kung sino man sa amin ang manalo, asahan niyong narito pa rin ako para sa inyo. Ani Mang Pepe. Nagpalakpakan naman ang mga tao at nagitian dahil sa mga sinabi ni Mang Pepe. Huwag kayong mag-alala, Mang Pepe. Nasa inyo ang aming pagboto. Kilala namin ang inyong pamilya at pagkatao. Kaya't alam naming nasa tamang tao kami. Saad ng isang mamamayan. Marami pong salamat sa pagtitiwala. Sagot naman ni Mang Pepe. Kaagad namang nalaman ni Don Manuel ang ginawang pagpupulong ni Mang Pepe. Kaya naman nagsagawa rin siya ng pakain sa kanilang bahay. Lahat ng mga taga-barangay Manlangit ay inimbitahan. Simula umaga hanggang gabi, maraming pagkain ang nakahanda, lalo na ang lechon na binabalik-balikan ng mga tao doon. Don Manuel, ang sasarap ng mga pagkain, maraming salamat. Saad ng isa sa mga taga doon. Nako, sige lang, marami pa. Kumain lamang kayo ng kumain. Ani Don Manuel. Nang makaalis na ang mga tao, ay nagsalita naman si Don Manuel. Tingnan niyo ang mga taong yan. Parang mga hampas lupa, mga patay gutom.
Kaya dapat ako ang manalo. Malaki-laki na ang nagastos ko dito ha. Kaya't kailangan maibalik at tumubo pa yung pera ko. Saad nito sa kanyang mga tauhan. Sigurado yan, boss. Basta may padulas yung mga yan. Mabilis pa sa orasan yung pagboto ng mga yan sa'yo. Sagot ng mga tauhan niya. Lumipas pa ang panahon at araw na ng botohan. Isang malaking ngiti ang nasa labi ni Don Manuel at malakas ang loob niya dahil halos ng lahat ng mga taga-barangay Manlangit ay bayad niya. Habang si Mang Pepe naman ay puro pagdarasal para sa kalalagyan ng kanilang barangay. Nagsimula ang botohan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At pagdating ng alas 8 ng gabi, ay lumabas na ang resulta ng botohan. At ang nanalo bilang kapitan ng Barangay Manlangit ay walang iba kung hindi si Don Manuel. Anunsyo ng isang staff. Nagpalakpakan naman ang mga tao dahil sa naging balita. Dismayado naman ang grupo nila Mang Pepe. Nako, marahil ay binayaran niya ang lahat ng mga yan para iboto siya. Ani ng isang kakampi ni Mang Pepe. Wala naman tayong magagawa kung hindi tanggapin ang resulta ng botohan. Sagot naman ni Mang Pepe. Maraming salamat sa lahat ng bumoto sa akin bilang bagong kapitan ng ating barangay. Ani Don Manuel. Simula naman noon, ay nabisi na lamang si Mang Pepe sa kanyang farm at hindi na nangialam pa sa barangay. Sabi ko sa inyo Don Manuel, hawak niyo yung mga yan, basta't may padulas na pera. Ani ng isang tauhan niya. Nako, salamat at nanalo talaga ako. It's payback time. Nakakalokong sabi ni Don Manuel. Sa mga unang araw na pag-upo pa lamang ni Don Manuel bilang kapitan, ay nagmahal na ang lahat ng dokumento na kinukuha sa barangay, tulad ng sedula, barangay clearance, maging ang certificate of indigency, maging ang pagkuha ng barangay ID ay tumaas na. Mahigpit din niyang pinalitan ng ilang mga duty sa barangay upang walang makadiskubre ng kanyang mga gawain. Isang araw, magandang umaga. Kukuha po sana ako ng barangay clearance at valid ID. Saad ng babae. 100 na yung barangay ID at 50 na yung barangay clearance. Nagbago na ang presyo. Sagot ng tao doon. Aba, halos triple na pala yung presyo. Sagot ng babae. Oo, ang taasan ng lahat. Ano, kukuha ka ba o hindi? Tanong ng tauhan. Kukuha po ako, kailangan ko po niyan eh. Sagot ng babae. Bukod sa mga presyo ng dokumento, ang food assistance para sa mga tao, imbis na ipamigay, ay ibinibenta niya sa mababang halaga. Bakit ho ganoon, Kapitan? Sa kabilang barangay po, ibinibigay lamang yung mga ganitong pagkain. Bakit po dito sa atin, kailangan bilhin? Reklamo ng isang tao. Aba oy, mababang presyo na nga yan. Kung hindi ka bibili, di huwag kang bumili. Sigaw ng kapitan. Nako, korap naman pala kayo. Naturuingan pang kapitan, ganyan naman pala. Reklamo nito. Aba, ayusin mo yung lumalabas sa bibig mo. Pagbabanta ni Kapitan Manuel. Bukod pa sa mga nangyayari sa food assistance, ang financial assistance ng mga batang scholar, imbis na 2,000 piso, ay naging 1,000 piso na lamang. Kapitan, bakit ho kaya naging 1,000 na lamang? Sa kabilang barangay po kasi, ang balita ay 2,000 piso yung binibigay. Tanong ng isang estudyante. Magpasalamat na lang kayo at may naibibigay pa sa inyo. Puro kayo pagrereklamo. Sagot ng kapitan. Marami-rami ang nakurap ng kapitan na si Don Manuel dahil mayroong 200 estudyante ang nasa listahan nila. Kap, mukhang malaki-laki yata yung koleksyon natin ngayon ah. Sagot ng isang tauhan. Oo, eto nga pala.
Para sa inyong mga tropa, hati-hati na kayo. Sagot ng kapitan. Ayun! Salamat, Kap. Sagot ng tauhan. Tumangon na lamang si Kap at naupo habang naghiyosi. Ilang buwan pa ang lumipas, ay marami ng reklamo sa kanya. Nako, tingnan mo nga. Bago pa makarating sa atin yung tulong, pinaghahatian muna nila ng mga tauhan niya. Pambihira talaga tong kapitan na to. Reklamo ng isa. Mabuti pa sanang si Mang Pepe na lang yung nanalo. Puro pahirap lang yung ginagawa ng Don Manuel na to. Lalo't nagmamahalan yung mga dokumento na makukuha sa barangay. Lahat ginawa ng negosyo. Reklamo pa ng isang taga doon. Ewan ko ba naman sa mga tao dito. Nasilaw sa 1,000 pinamigay niya sa bawat pamilya. Ayan tuloy, pare-pareho tayong nahihirapan. Dapat yun nirereklamo na kay Mayor. Wala kasing pagbabago dito sa barangay. Lalo tayong palubog. Suwestyon ng isa. Nako, sinabi mo pa. Tingnan mo nga yung mga daan. Hindi pa rin maayos. Kaya marami ang naaksidente eh. Dagdag naman ang isa pa. Kung kausapin kaya natin si Mang Pepe, para naman maipaalam kay Mayor yung nangyayari dito sa barangay. Dagdag naman ang isa pa. Kagad namang nagkasundo ang mga tao doon na lumapit kay Mang Pepe para makahingi ng tulong kay Mayor tungkol sa mga issue. Kinagabihan nga ay nagtungo sila kay Mang Pepe. Oh, kayo pala. Halika, parinit pumasok kayo. Pasok, pasensya na kayo ha. Wala akong maihahanda sa inyo. Napakadumi ko pa talaga. Naglilinis kasi ako ng mga baka at kambing. Ani, Mang Pepe. Wala akong problema yan sa amin, Mang Pepe. Nandito lang ho kami dahil hihingi po sana kami ng tulong sa inyo. Wala naman hong nagbago sa ating barangay. Yung scholarship po ng mga kabataan. Bawas pa bago nila ipamigay. Pagkatapos, sa food assistance naman po, nauuna pa ang mga tauhan niya. Pagkatapos, yung mga matitira, binibenta pa ho nila. Alam niyo ho ba yun, Mang Pepe? Alam niyo ho, matinding kurap yung ginagawa ng matandang yun. Kaya, naisusana namin samahan niyo kami para makapaghain ng reklamo kay Mayor. Para naman ho, mabigyan ng aksyon yung mga pangyayari. Paliwanag ng mamamayan. O sige, wala namang problema yan. Kahit bukas, agahan nyo. At sasamahan ko kayo, huwag kayong mag-alala. Kakausapin natin si Mayor tungkol dito. Sagot ni Mang Pepe. Naku, marami hong salamat, Mang Pepe. Sayang at hindi kayo ang nanalo. Nagpasilaw ang ilan nating kababayan sa mga perang ipinamigay ni Don Manuel. Dagdag pa ng mga ito. Naku, hayaan na natin nakalipas na yun. Dapat ang isyu ngayon yung matuganan natin para magkaroon ng aksyon. Ani, Mang Pepe. Oho, Mang Pepe. Paano ho? Mauna na kami. Bukas na lamang po tayo ng umaga. Paalam ng mga ito. Kinabukasan naman ay maagang nagtungo ang mga ito sa munisipyo, diretso sa opisina ni Mayor. Magandang umaga po, Mayor. Bati nila. O magandang umaga naman at naparito kayo. Mang Pepe, kasama ka pala nila. Ano hong maipapaglingkod ko sa inyo? Mayor, naparito ho kami ng mga kasama ko. Dahil sa issue na kinakaharap sa aming barangay na pinamumunuan ni Kapitan Manuel. Narito po sila para magsalaysay ng kanilang mga karanasan. Sagot ni Mang Pepe. Magandang umaga po, Mayor. Hindi po kasi tama yung ginagawa na pangungurakot ni Kapitan Manuel. Tulad na lamang po ng financial assistance ng mga kabataan na imbis na 2,000 piso, tagi 1,000 piso na lamang po yung bawat estudyante. Kahit na po nakasobre pa yung mga ito. Sa food assistance naman po, nauna pang bigyan yung mga tauhan niya. At yung natitira naman po, ibinibenta pa sa barangay. Pati ho yung pagkuha ng iba pang dokumento sa barangay ay triple na ho halos yung presyo. Kaya pasensya na ho kayo, Mayor, kung nandito po kami.
Wala na ho kasi kaming alam na iba pang malalapitan. Saad ng isang mamamayan. Kung gayon, ay huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para malaman ko anong nangyayari at aalamin ko ang mga ginagawang korupsyon ni Kapitan Manuel. At babalitaan ko kayo sa aksyon na aming nagawa. Naku, maraming salamat po, Mayor. Sana po ay maaksyonan na ang lahat ng mga ito sa lalong madaling panahon. Sad naman ni Mang Pepe. Oo naman, Mang Pepe. Mula naman na magreklamo ang mga tao doon, ay nagsagawa na ng plano si Mayor kung paano niya malalaman ang katotohanan sa mga reklamo ng mga tao. Siya ay magpapanggap na pulubi na nawawala sa kanilang lugar at manghihingi ng tulong sa barangay. Isang umaga, mayroong programa na isinagawa ang mayor sa Barangay Manlangit kung saan nagbigay ng pera si Mayor kay Kapitan Manuel upang ibili ng pagkain ang mga dadalo. Napadaan ang nagpapanggap na pulubing si Mayor at akmang hihingi ng lugaw na pakain. Hoy pulubi, lumayo ka. Kabaho-baho mo. Wala kang mahihingi dito. Ano ba? Sigaw ni Don Manuel habang bumubulong sa mga tauhan niya ng untian niyo lang yung pagbibigay ng mga lugaw. Alam niyo namang kaunti lang yung pinaluto ko para may tira pang pera para sa atin. Bulong ni Kapitan Manuel. Bagay na dinig din na nagpapanggap na pulubing si Mayor. Kasunod pa nito, nakita rin ni Mayor na wala talagang pakialam sa mga tao sa paligid niya ito at may sariling interes lamang sa pagtakbo bilang kapitan ng barangay. At ito'y upang makakuha lamang ng pera sa kaba ng bayan. Good morning, Kapitan Manuel. Bati ni Mayor habang tinatanggal ang makeup sa kanyang mukha. O ano? Nakikilala mo na ba ako ngayon? Tanong ng pulubi. Mayor, kayo ho ba yan? Pasensya na ho kayo ha. Hindi ko po alam na kayo yan eh. Ani Manuel. Huwag kang mag-alala, Manuel. Nakita ko na, wala kang malasakit sa mga nasasakupan mo. At talagang, napakamapanliit mo dahil may kaya kayo. Ani Mayor. Hindi naman po sa ganun, Mayor. Pagpapaliwanag ni Kapitan Manuel. Bistado na kita. Ano pang hindi mo sinasabi? Lahat ng ginagawa mong korupsyon ay babayaran mo. At ngayon pa man, sinasabihan na kitang magbitiw ka na bilang kapitan kung ayaw mong makasuhan pa. Sagot ng Mayor. Mayor, sige po, magre-resign po ako pero pwede po bang humingi pa ng isang pagkakataon? Tanong ni Don Manuel. Isang pagkakataon? Bakit? Para lalo pang dumami yung mahuhututan mo? Hindi na. Bukas na bukas din. Dapat, nasa table ko na ang resignation letter mo. Huwag mo nang hintayin na ilabas ko pa ang lahat kahit ayaw ko pa. Sagot ng Mayor. Mayor, patawad po. Nadala lang din po ako sa mga tauhan ko. Ani Don Manuel. So ibig sabihin pala nun, wala kang sariling utak. I-a-appoint ko na lamang si Mang Pepe bilang kapalit mo. Matapos namang mapaalis sa pwesto si Don Manuel, ay si Mang Pepe na ang pumalit. At maraming pagbabago ang nangyari sa Barangay Manlangit. Mga kalsadang naipagawa, tamang pagbibigay ng tulong sa mga kabataan, at gayon din ang tamang presyo ng mga dokumento na kukuhanin sa barangay. Mayor, Mang Pepe, maraming salamat po sa inyong tulong. Saad ng mga taga rito. Wala akong anuman. Basta po, magtulungan lang tayo. Sagot ni Mayor at ni Mang Pepe.